Sir, good morning sa inyo, sir. Kamusta kayo? Magandang umaga rin sa inyo. Okay naman ako sa awa ng Diyos ito, kahit na medyo level 3 na tayo, ay ito at nakakapasyal-pasyal pa rin tayo. Siyempre, alam na natin na medyo pero ingat-ingat pa rin. Ayan sir, napanood kasi namin yung ikaw ba yung clarify lang namin, ikaw ba yung nasa YouTube na si Junji channel na nag-trending yung video mo regarding kay Maria Aurora? Tama? Oo, Marcos? ako yun. Kasi alam nyo kung bakit ko blinagyan. Kasi matagal na akong gigil dyan Simula nung nalaman ko na siya ay tatakbo rin ng para presidente. So ano nga kalukuhan yung mga pinagagawa. So bakit naging Marcos pa, no? Kaya nung nalaman ko, nag-research ako patungkol dun sa kanya at nakita ko nga na may mga videos siya na nagpapakilala siya bilang anak ng Pangulong Marcos. Doon pa lang talagang nakakagigil na, hindi ba? Unang-una kasi, ang gusto ko mangyari dito, bakit siya sumasabay diyan sa kandidatura ng ating si BBM, alam naman natin na wala talagang makakapareho diyan kay BBM kung ikukumpara natin diyan sa mga ibang tumatakbo, no? So dapat susuportahan natin si BBM, huwag na siya nang guguluhin. Kasi mangyari diyan kaya ako ginagawa 'yon. Gusto ko ipaalam sa madlang people sa Pilipinas, sa mga Pilipino na yung ganyan kalukuhan lang yung ginagawa niya, parang nanggugulo siya at nagpapakilala pa siyang anak ng Marcos, di ba? So unang-una, ganun yung purpose ko doon kung ba't ko ginawa yun. At alamin natin siyempre, at tayo bilang mga Pilipino, meron tayong karapatan na para bantayan kung sino man ang dapat nating iluluklok sa palasyo ng Malacanang. So ayan. So sir, matanong ko lang, based sa sinabi nyo, bakit ngayon lang siya lumantad kung totoo na siya ay isang Marcos din? So, at sa palagay mo sir, meron bang meron bang masama silang balak, plano, ba't ngayon lang sila lumantad? Ay, totoo yan sinasabi mo, kasi kung hindi tayo nagkakamali noong 2016 ay tumakbo na yan, at sinasabayan din niya itong si BBM at pinapalabas ng Comelec na ito ay nuisance candidate daw ito. Ang ibig sabihin ng nuisance candidate ay panggulo, panggulo lang. So bakit niya ginagawa yan? Tsaka bakit siya nagpapakilala na siya ay anak ng Marcos? So lumalabas ngayon magkapatid sila ni Bongbong, So dapat kung magkapatid sila, isuportahan na lang niya, huwag niyang guguluhin. Kasi nangyari, parang ginugulo pa niya. Kaya siyempre, tayong mga Pilipino, dapat bantayan natin yung mga ganong bagay, Kasi Marcos ka, guguluhin mo ang kapilyedo mo o sarili mong kapatid na sinasabi mo. Kasi sinasabi mo, nagpapakilala ka, anak ka ni Ferdinand Marcos, At sinabi mo pa ron na ang nanay mo na si Doña, kung sino man Doña yon, ay second cousin ng ni Ferdinand Marcos. So bakit nagkabuntisan kung second cousin or so ano ba yan? So doon pa lang parang hindi tayo naniniwala sa kanya mga pinagsasabi, hindi ba? So yan lang ang sinasabi ko na dapat doon sa mga sa ating mga botante, sa ating lahat doon sa binigyan ng karapatan ng national government na pumili sa ating magiging pinuno sa bansang Pilipinas, pag-iingatan natin, titignan natin ang tama, at lalong-lalo pa nakita naman natin na ang pangalan nila ni BBM at yang si Maria Aurora Marcos ay magkasunod. Talagang sinadya na magkasunod, sa baluta? Oo, talagang magkasunod ang pangalan nila. So ano ba ang purpose niyan? So pwedeng mayroong lituhin yung mga tao niyang si Maria Aurora Marcos na yan para guluhin ng kandidatura ni BBM, or kapag yan pinayagan ng Comelec na makatakbo yan, malamang na pagdating ng botohan o kung ano man yun, nag-aatiin na nila ang boto ng dalawang yan, para ibig sabihin lumabas kung sino ang gusto nila palabasin, ay di ba? So yun ang nakikita natin na doon. Kaya pinipilit natin na malaman o ibisto ang buong katotohanan ng mga ginagawa nitong
Maria Aurora Marcos na ito. So ang totoo nga yun, ano, at nakakatawa, ano, ang doon sa nakita ko sa kanya mga videos, no, nung bago daw siya, nung bagong pinanganak siya ng kanyang nanay, dinala siya doon sa parting north, ano, sa pamilya ng mga Ramos ba yun? And then nung 15 years old na siya, meron daw sa kanyang dumukot na PC. So ibig sabihin ng PC ay ano, Philippine Constabulary yan. So ngayon, nilagay daw siya sa loob ng sako at nilagay siya doon sa loob ng imburnal. At pakalipas daw ng 5 araw, may nakakita sa kanya ng bayawak hunter na may kasamang aso, at doon siya nadala sa ospital. Ito mga kababayan, kung iyan totoo yan, kung kayo ilagay kayo sa loob ng sako at nilagay kayo sa loob ng imburnal, kung ano man yan, sa loob ng 5 araw, putang na buhay ka pa, antibay mo naman, di ba? Antibay mo kapag buhay ka pa, na sa 5 araw nasa loob ka ng sako, nandoon ka pa sa ilalim ng imburnal. So ang tanong ngayon, nasa loob ka ng sako, paano mo nalaman na 5 araw ka na ron? Yun ang tanong dun eh. Kaya nakakainis pare, yung mga talagang mga puro kasinungalingan ang mga ginagawa ng taong ito, ano? Kaya tayo mga Pilipino, ano, mag-iingat tayo, ano? Iingatan natin kung sino man yung kandidatong nagugustuhan natin. Talagang ito ay talagang guguluhin at guguluhin tayo. At alam na natin kung sino yung mga nanggugulo na yan, ano? Mahirap lang magsabi ng pangalan kung sino man yan. Pero siyempre, sino ba ang mga nasa kabilang kampo? Yung mga... So, kaya ko ginagawa ito para magkaroon ng idea ang mga kababayan natin para makapili ng tama. Ano, di ba? So, ayan. Maraming salamat sa inyo. So, matanong ko lang sir, diretsahan, no? Hindi kaya binayaran itong si Maria Aurora na to? Di ba? Aurora. Oo. Yan na nga ang sinasabi natin dyan. Hindi ba pwedeng gagawa siya ng ganyan kung walang magkano? Ano? Ang magkano ba ang pinag-usapan dyan? At bakit siya gagawa ng ganyan? Ano? Syempre, gagawin niya yan pagka mayroong pera, kung mayroong magbabayad sa kanya. Kasi kung wala, bakit niya isusubo ang buhay niya dyan? Alam pa natin kung gaano kalaki ang gagastusin ng tatakbo ka bilang pangulo ng isang bansa. So yun na lang, yun ang isipin natin, no? Naku po, mahaba ang kwento niyan, mga kaibigan, ano? Mahaba ang kwento ng Aurorang yan. Kung uubusin natin niya, aabutin tayo ng hapon dito, at maniwala kayo sa hindi. At mula nung kanyang sa kapanganakan, hanggat siya ay naging dalaga, hanggat siya ay nakapangasawa, nakapagtapos ng college, yun yung buong niya, yung nakuha naming video doon, yun yung buong kwento niya sa buong buhay niya hanggat ngayon sa panahong ito, no? Na naandyan siya. So yan. Ayan. So sir, last message na lang sa ating mga kabataan ngayon na para hindi sila malito kay BBM tsaka para dun sa mga kababayan natin, ano, lalong-lalo pa yung mga bagong botante ngayon, ano. So alam kong marami na ang nagigising sa atin at nagigising sa inyo kung ano ba talaga ang katotohanan ngayon. Basta tayo mga kababayan ay ito na ang pagkakataon natin, sa May 9, no? 2022. Ando na ang binigay sa inyong karapatan para mamili kung sino ang iluluklok ninyo bilang mamumuno sa ating bansang Pilipinas. So guys, ingat-ingat lang tayo. Bago tayo pumunta ng botohan, kung saan man kayo boboto, no? Isusulat na agad ninyo sa isang papel or kukuha kayo ng mga sample ballots na pinamimigay nila doon. Alamin ninyo kung anong number ba talaga si BBM, kung ano ang bibilugan ninyo doon. Pero siguradong kasi magkatabi sila. Bali na uuna si BBM 12-13. Oo, at sunod yung Maria Aurora na yon. So ngayon, pag nagkamali kayo doon, baka yung si Maria Aurora ang malagyan ninyo ng bilog, mahirap na yon. Kaya so yun lang ang masasabi ko, ingat-ingat lang tayo. Pag-aralan natin mabuti ay yung ating tamang gagawin. Okay, thank you. Ayan, maraming salamat po sir.